Hindi ako magtsatsaga sa kasungitan mo kung hindi kita mahal, Savi. Ang totoo, matagal na kitang mahal. Kaya nga siguro nabuo ang anak natin dahil mahal na kita dati pa. Mi Amor Tales presents A Night Forgotten by the Billionaire. Written by August R. Ate Nita! Naluluhan tawag ni Ashley sa kasambahay nila sa bahay. Nasa ibang bansa mga magulang niya. Ang kapatid ay wala doon at may sarili ng bahay at pamilya. Oh, Ashley, bakit ka narito sa maid's quarter? May problema ba, iha? Hindi na niya alam kung sino ang pagsasabihin ng problema niya dahil wala ang kanyang mga magulang. She's very open to them. Walang sikreto. Palagay siya magkuwento sa mga ito. May alam ka po ba lugar na pwedeng pagbakasyonan? Alanganin tanong niya sa babae. Ha? Mukhang nagulat ito. Abay, bakit? Umiling siya. Ayaw sabihin ng tunay na problema. Gusto ko lang pong magbakasyon. Bigla-bigla naman yata, iha. At saka bakit ayaw mo ba sa ibang bansa? Sa resort niyo o sa beach? Eh bakit akong tinatanong mo? Wala akong alam sa mga ganyan, Ashley. Sawa na po kasi ako sa ganun, Ate Nita. Baka po may alam kayo na liblib na lugar or mga malalayong baryo? Tinitigan siya ng babae na parang hindi makapaniwala. May iimbestigahan ka ba, Ashley? Bumungis-ngis siya. Wala po, bakasyon nga lang po sana. Ang totoo ay hindi talaga siya magbabakasyon, magtatago siya. Ah, wala eh. Pasensya na, iha. Dahan-dahan siyang tumango. Okay po, pasensya na sa abala. Matulog na po kayo, akyat na po ako sa taas. Pagdating sa kwarto ay hindi rin naman siya dalawin ng antok dahil sa problemang kinakaharap. Kagat niyang pang ibabang labi habang hinahaplos ang impis pang tiyan. Kailangan niyang makalayo bago pa man mahalata. Sir Sandler, agaw niya sa atensyon ng boss na abala sa trabaho kinabukasan. Siya lang ang kasama nito sa opisina. Isa siya sa mga security staff nito. Ang ibang kasamahan niya ay nasa labas. Maglilib ako. Diretsong sabi niya. Ibinaba nitong binabas ang dokumento at tinitigan siya. And why is that? Just because. No, hindi kita papayagan. Matigas ang boses na anito. Marami ako nakaschedule na appointment. Kailangan kasama ka doon. Ha? Pwede naman pong ibang security ang kasama mo. Ingos niya. Hindi pwede. Sa'yo na ako sanay. They're just casually talking. Ayaw nito na sobrang formal. Magre-resign na lang pala ako. Hindi yan i-approve ng superior mo. Siguradong sambit ni Sabriel. Huwag ka na magbalak. Mariin siya napapikit. Bukod sa inis siya dito ay nahihilo din siya. Kailangan niya muna lumayo para makapag-isip-isip. Nang sumunod na araw ay ganoon pa rin. Pinipilit niya si Savi na payagan siya mag-leave o kahit mag-resign na. Kahit magpasa siya sa superior niya ay hindi rin siya papayagan kung aayaw si Savi. He has connections after all. Sir Savi, may tanong ako. Pilit niyang ginagawang normal ang lahat kahit nakabado na siya sa mga maaaring mangyari. Ano yun? Talagang ibinaba pa nito ang binabasa para mag-focus sa kanya. What if may babaeng biglang lumapit sa'yo at sabihin, may anak ka sa kanya? Anong klaseng tanong naman yan, Ash? Tumawa ito. Well, to answer your question, hindi yun mangyayari. I always use protection. At kung sakali man, alam mong ayoko sa bata. Hindi naman sa ayaw na parang kinamumuhian ko sila. I just don't like them. Or baka hindi ka pa ready maging ama? Kagat-labing tanong ni Ashley. Ready or not, ayoko talaga. Dahan-dahan siyang tumango. Ngayon ay alam na niya. Masakit. Masakit marinig mismo mula sa mga labi nito ang katotohanan. Kaya tama lang na aalis siya. I have a meeting at 5. Pwede ka nang umuwi. Ako na lang pupunta. Anito. Ha? Hindi pwede. Bodyguard mo ko kaya okay, sasama ka. Biglang bawi nito. Sabihin mo sa secretary ko na bumili ng lunch for 2. Bakit for 2? Sa ating dalawa, para hindi ka nabababa. Sabi nito.
Parang bago ka naman ng bago. Sige na, Ash. Mataman muna niya itong tinitigan bago tumalikod at nagtungo sa secretary nito. Pero bago pa man tuluyang makalabas ay nakaramdam siya ng hilo. Mabuti na lang at napahawak siya sa pinto ng opisina. Ayos ka lang, Miss Cruz? Anong nararamdaman mo? Ikinaway niyang kaliwang kamay. I'm good, Sir Savvy. Lalabas na ako. Samantala ay habol ni Savriel ng tingin si Ashley hanggang sa makalabas ito ng opisina. Halatang pamumutla nito. Hindi tuloy niya maiwasan na mag-alala para sa dalaga. Hello? Sikmat niya sa biglang tumawag sa kanyang phone. Ano, Ashton Martin? Pumalakap muna lalaki sa kabilang linya bago nagsalita. Pinapahirapan mong kapatid ko, Savriel. At sino namang halang kaluluwa na nagbalita sa'yo, Cruz? Wala akong ginagawa masama sa kapatid mo. Ayoko na nga sana maging security siya eh. Mali ko bang siya palang ibibigay tapos akong sisihin mo? Family friend ng mga Sandler ang mga Cruz. Hindi sila close pero hindi rin naman malayo sa isa't isa. Kaya rin ba ang pakikitungo niya sa dalaga ay laging nakamonitor ang baliw nitong kapatid. Subukan mo lang gumawa ng kalokohan, Sandler. Sa pakang abot mo sa akin. Banta pa nito na ipinagkibit-balikat lamang niya. Ikagaya mo pa ako sa yung playboy at kalat ang mga babae. Magkaiba tayo, dude. Tatawa-tawang buskan niya kay Ashton. Talaga ba, Gregory Savriel? Oo na nga, para kang baliw dyan. Oh, kumusta naman ang paglipad sa himpapawid? Sana sumabit ka na lang sa pakpak ng eroplano para tapos na sakit sa ulo ko. May layover kami sa Japan. Anong gusto mo pa sa lubong? Napangiwi si Savvy. Pinilabutan ako ah. May lagnat ka ba? Halakak lamang ang sinagot ni Ashton sa kabilang linya bago walang paalam na pinutol ang tawag. Naiiling na lamang si Savvy sa kalokohan nito. Pagbalik ni Ashley ay dala na nito ang mga pagkain. I told you, iutos mo Ash. Bakit ikaw may dala? Ikayo ka naman sir, bakit kailangan pang iutos? Nagkibit-balikat na lamang siya. Kung sasagot pa siya at mangangatwiran ay wala rin siyang laban. For the sake of love. Habang kumakain ay pansin niya ang pagiging matamlay ng dalaga. Mas maputla pa ito ngayon kaysa kanina. Okay ka lang ba talaga, Miss Cruz? You can take a rest ko. Masama ang pakiramdam mo. Leave ang kailangan ko. You can take a rest. Bakit kailangan pan-leave? At ilang araw ba? Parang pasuko na rin siya at papayagan na ito. If it's a days off, sure. Pero kung matagal, hindi pwede. Sinaman siya ni Ashley ng tingin. At bakit? Hindi lang naman akong security mo dito ah. Ilang araw nga. Pwede kong 2 o 3 pero hindi masyado matagal, Ash. Napahilamos na ito sa mukha. Parang inaantok na mga mata. Bakit ba kasi? Dahil hindi niya kayang matagal itong mawawala sa paningin niya. Wala naman. You're the most trusted agent I have. Kaya, napakalim excuse naman yan, sir. Sarkastikong anito. This is what he get for asking her not to be formal to him. Well, okay lang naman. 2 buwan nang matuling lumipas. Matapos ang 2 buwan ay mas lalong lumala ang nararamdamang hilo ni Ashley. Nagsusuka na rin siya kaya wala siyang ibang choice kundi ang magtago. Sigurado ka pa talaga, iha. Si Ate Nita yon. Basta kung may kailangan ka, sabihan mo ako. Tawagan mo ko. Ano sasabihin ko sa mga magulang at kapatid mo? Itatago niyang anak kay Savriel. Una, natatakot siyang baka hindi nito gusto ang bata dahil lantaran kung sabihin nitong ayaw magkaanak. Pangalawa, baka ipalaglag nito ang kanilang anak. Pangatlo, hindi nito alam na siyang nakasama sa isang gabing init na pinagsaluhan. Alam naman nila na magbabakasyon muna ako. Pero hindi alam ng mga ito kung anong dahilan at kung saan at hanggang kailan. Ang totoo ay hindi niya rin alam kung hanggang kailan. She didn't know what to do. While trying to figure things out, lalayo muna siya. Ayaw niyang ma-overwhelm sa reaksyon ng iba. Sige, mag-iingat ka, iha. Hindi siya magdadala ng sasakyan. Binigyan lang siya ng direksyon ni Ate Nita kung paano bumiyahe sakay ng bus patungo sa lugar na sinabi nito. Madali siya mahahanap kung magdadala siya ng sasakyan. Opo, salamat ulit ate. Mag-update ako lagi sa'yo. Sabi niya. Huwag na sana makarating kina mami kung nasan ako ate ha. Basta kahit na sino pa magtanong, wala kang alam okay? Hindi ako nagpaalam sa'yo, yun ang sabihin mo sa kanila.
Oo, maasahan mo ko. Ang baby mo, alagaan mo ha. May mag-aalaga naman sa'yo doon dahil naroon ng ate ko matandang dalaga. Huwag kang mag-alala. Napilitan siya mag-awol dahil hindi talaga siya pinayagan ni Savi na mag-leave. Ayaw naman niyang ipakipagsapalaran ng anak niya. Hindi man siya handa maging ina, ay naroon na yun. Tatanggapin niya. Halos 12 hours na biyahe bago niya narating ang address. Malita kubo iyon na napapaligiran ng bakod na kawayan. May gulayan sa likod at sa harap ay hardin. Tao po! Tao po! Tawag niya sa labas ng bakod hanggang sa lumabas ang isang may edad ng babae. Magandang tanghali po. Dito po ba ang bahay ni Miss Nerissa? Oh, dito nga, nene. May kailangan ka? Ah, ako po si Lee. Ako po yung pinapunta ni Ate Nita. Nagliwanag ang mukha nito na tila may naalala. Ah, oo. Kanina pa nga natawag si Nita, tinatanong kung nakarating ka na raw ba. Ah, pasok ka. Pasok ka, Lee. Siguradong pagod ka sa biyahe dahil sa layo ano. Magpahinga ka, upo ka at baka mapaanong sanggol na nasa sinapupunan mo sa haba ng biyahe. Hindi na siya nagulat na alam nito. Salamat po. Masakit nga talaga ang balakang niya. Pagbalik nito galing kusina ay may dala na itong tubig. Heto, uminom ka muna. Salamat po. Ay, naku, yung mga lalaki na yan, ang sakit talaga sa ulo. Pagsisimula nito ng litanya. Mabuti na lumayo muna kay ng anak mo sa asawa mo kung wala naman yung silbi. Ang mabuti pa nga'y huwag nang ipaalam. Walang karapatan ng mga walang kwentang ama na malaman ang tungkol sa bata, Lay. Ah, kaya nga po. Oh, dyan ang kwarto mo. Dito na lang ako sa sala at sanay naman ako. Maaga ako nagigising para mag-asikaso kaya dito rin lang naman ako natutulog sa sala. Daan-dahan siyang tumayo, hawak ang balakang. Napapaisip kung tama bang ginawa niya o mas mabuting ipinaalam na lang sa magulang niya at humingi ng tulong. Hindi po ba kayo malalamigan dyan? Ah, hindi, Lay. Sanay ako. Huwag kang magkalala, tsaka presko dito sa probinsya. Makikita mo. Ang dami ko na palang nasabi. Ah, sige na, magpahinga ka muna at tatawagin na lang kita kapag kakain na ng hapunan. Ah, salamat po talaga, Aling Nerissa. Nakaistorbo pa ako sa iyo dito. Sa 5 buwan na kalipas, medyo nasanay na siya sa buhay sa liblib na lugar na yun. Nakakapag-adjust na siya. Hindi rin naman siya pinapahirapan ng kanyang pagbubuntis. Mabuti naman at mabait itong anak mo, Lay, ano? Hindi ka man lang pinapahirapan. Natutuwang sabi ni Ate Nerissa, isang umaga na tinutulungan niya itong magdilig ng mga gulay. Ah, oo nga po ate. Kahit sa gabi hindi ako nagigising para sa cravings. Sobrang behave. Nagpapa-check up siya sa clinic sa bayan. Public pero maayos naman ang clinic. Malinis at magagaling ang mga naka-duty. Nako, kapag kabuwanan mo na, umupo tayo ng maliit na kwarto malapit sa clinic para hindi tayo matataranta kapag manganganak ka na. Nakakaya naman kay Emong kung magtatawag tayo sa hating gabi kung hating gabi ka manganganak. Ah, sige po. May pera naman siya. Alam naman ng magulang niya kung nasaan siya pero sa malayong bayan pa talaga nagwi-withdraw ng pera si Ashley at baka may makatrace kung nasaan siya. Mabuti pa nga po yung ganun. Ah, magdi-deliver ka po ng gulay sa talipapa mamaya? Ah, hindi. Walang maaani ngayon dahil nag-ani ako kahapon. Mananahin na lang ako ng mga basahan. Marami itong pinagkakakitaan. Pagtitinda ng gulay, pagtatahi ng mga basahan. Minsan ay nagbebenta din ng mga bulaklak. Ah, sige po. Aalis din po ako ate at may bibilin ako sa bayan. Paalam niya. Ay, ano pang ginagawa mo? Gumaya ka na't mahaba ang biyahe. Hindi nito alam na sa kasunod na bayan pa siya kumukuha ng pera. Hindi niya na lang sinasabi dahil marami pa itong sasabihin at baka samahan pa siya. Nakakahiya naman dito. May dumarating pa rin na pera sa account niya galing sa sweldo sa trabaho pero hindi niya ginagalaw. Nagtataka lang siya kung bakit ganun. Ah, sige po, may gusto po ba kayong ipabili? Ah, wala naman. May grocery pa naman tayo. Ay, baka may pangangailangan ka pa. Bilhin mo na rin, Day. Kaysa maghahagila pa tayo kung kailan kailangan na. Tumango siya. Opo, mauna na po ako. Sa 8 buwan naman ng kanyang pagbubuntis ay dumating si Ate Nita. Ate Nita, what are you doing here? May dala itong bagahe. Hindi ito agad sumagot. Sali pa hinaplos ang kanyang tiyan na malaki.
Ang laki na ng tiyan mo, Ashley. Oo nga po, mabigat na. Nangingiting tugon niya. Ate Risa, nagpapacheck up naman ba tong batang ito? Tanong ni Ate Nita sa kapatid na kapapasok lang ng bahay galing sa likod para kumuha ng gulay na uulamin nila sa hapunan. Katigas pa naman ang ulo nitong alaga ko, ate. Ay, oo naman. Tuwing umaga nga'y binubulabog ko't pinaglalakad dyan sa labas para ma-exercise. Sinasamahan ni Emong. Ay nako, parang nagulat si Ate Nita. Nilingon siya sa kabumulong. Nagkakamabutihan kayo ni Emong? Hindi po. Halos pahiyaw na tanggi niya. Ayoko nga pong magpasama ang kulit. Kung hindi lang ganitong kalagayan ko, nabalian ko na yun ng buto eh. Ashley, ano ka ba naman bata ka? Bulalas ni Ate Nita. Ouch! Todo iwas siya dahil sa hampas ito. Buntis ako, ate, oh. Wala ka pa rin ipinagbago, ano? Bawal gamitin sa sibilyan ng kaalaman mo, hindi ba? Wala naman po akong ginagawa, pero ano nga po palang ginagawa niyo rito at napadalaw kayo ng walang sabi-sabi? Umiling-iling ito. Lumunok bago tila nag-aalalang tumingin sa kanya. Nalaman na ng mga magulang mo, iha. Ano po? Aksidenteng nabasa ni Ashton ang text message ko sana sa'yo. Nanginginig ang boses na wika ng ginang. Nasa likuran ko pala siya habang kinukumusta kita at ang baby mo. Ano pong sabi ni kuya? Abay, nagalit. Tinawagan ng mga magulang niyo at pinauwi agad saka sila nag-usap. Mabuti na lang at rasyonal naman na naging desisyon ng daddy mo. Pinayaan ka magdesisyon at pinasunod na lang ako dito. Handahan siyang tumango habang hawak ang tiyan saka umupo sa kawayang upuan na nasa sala. Wala siyang masabi. Kinakabahan siya na baka isang araw ay bigla na rin lang sumulpot ang pamilya niya sa lugar na yun. Si Mami po. Wala sinabi, tahimik lang. Anito. Mas nakakatakot nga kapag tahimik ang mami niya sa ganung sitwasyon. Hirap na hirap siyang lumunok. Wala na pong tanong sa... Hindi niya maituloy ngunit mukhang naunawaan naman ni Ate Nita. Umiling sa Ate Nita na mas nagpakaba kay Ashley. Hindi naman mananahimik ang mga ito kung walang gagawing hakbang na hindi niya nalalaman. Magpapaimbestiga ang mami niya, panigurado yon. Hayaan mo na muna, Ashley. Sa ngayon ay mag-focus ka na muna sa panganganak. Wala naman silang gagawin na hindi mo magugustuhan. Kilala ko ang mga magulang mo, iha. Hayaan ka nila magdesisyon. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang panganganak, hirap na hirap siya. Mugto ng mga mata sa kaiiyak dahil sa sakit. Kaya pala hindi ako pinahirapan noon nagpupuntis ako. Sa panganganak pa pala, babawi. Ang sakit. Si Ate Nita naman ay nakaalalay sa kanya. Hinga ng malalim, Ashley. Hirap na hirap siya. Parang pinupunit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko na po kaya. Kaya mo yan, Le. Kaya mo yan. Halos mabugto ang kanyang hininga habang inilalabas ang anak na babae. Ang tagal-tagal naman lumabas ang pasaway niyang anak. Papikit na sana siya at mawawala na ng malay nang may mainit na palad ang humawak sa kanyang braso. Ashley McLaren. Anang isang pamilyar na tinig. Mami, is that you? Go on, kaya mo yan. Hindi niya akalain na magtutungo sa malayong lugar na yon ang kanyang ina para sa panganak niya. Kahit natapos na at nakauwi na siya sa bahay ay naiiyak pa rin si Ashley. Hiyang-hiya siya sa mga magulang na magkasama pala. Mama, Dad. Alangan tawag niya sa dalawa na seryoso ang bukas na mga mukha. Sorry po. I don't know how to tell you, kaya hindi ko po binanggit. Ang daddy niya sumagot. Uuwi ka na sa Manila. Sasama ka sabi ng mami mo. No buts, no reasons. Daddy, mitigas sa lalong ulo mo, Ashley McLaren. Mahina ngunit mariin at nakakatakot ang boses ng kanyang ama. Hindi porket malalaki na kayo at may mga trabaho na hindi na kayo makikinig sa amin. Tumo siya, hindi nagsalita. Nagpatuloy ito sa paninermon. Sa bahay pa rin kayo nakatira. Sa bahay pa rin kayo tumutuloy kaya makikinig at susunod kayo.
Yes, Dad. Masayahin ng kanyang ama. Palabiro, magaan kasama. Pero sa mga ganong seryosong usapan, ay talagang lumalabas ang pagiging istrikto nito. Kahit may problema nga sa negosyo, ang mga ito ay nakakatawa pa rin. Jed, isang tawag lang na mami niya sa daddy niya ay agad na umamo ang huli at lumapit. Do you need anything? Hindi mo natin uuwi si Ashley sa bahay. Let her live here or ilipat sa mas. Inilibot nito ang tingin sa paligid ng kubo. Hindi ko sinasabing hindi maayos dito, but I want my apo sa mas maayos at magandang environment. Not here. Napalunok si Ashley. Akala niya ay talagang uuwi na siya. Mahihirapan siya magtago kung uuwi siya. Hindi posible na bibisita si Savi sa bahay dahil kaibigan nito ng kapatid niya. Sure, magpapahanap na ba ako? Dito rin, sa malapit o sa ibang lugar? Why not sa ibang bansa? Sunod-sunod na tanong at suggestions ng kanyang ama. Wala siya nagawa sa desisyon ng mga magulang. Mas mabuti na yon kaysang gisahin siya sa tanong kung sino ang ama ng batang ipinanganak niya. Hindi niya sasabihin kahit na ano pa man ang mangyari. Okay ka lang ba talaga dito, Ashley? Makailan tanong sa kanya ng ama. Pwede ka naman sa bahay natin sa ibang bansa kung may pinagtataguan ka. Lihim siya napailing. Walang maitatago sa ama. Hindi na po. Ayos na kami dito ni Portia. Kasama ko naman po si Ate Nita. Decision din ng daddy niya na pasamahan siya kay Ate Nita dahil wala pa siyang experience sa pag-aalaga ng baby. Malapit din lang naman ang kubo ni Ate Nerissa kaya makakabisita din ito paminsan-minsan. Just call us kung may kailangan kayo ng apo ko. Huwag pababayaan ang sarili. Yes, Dad. Thank you, Mommy, Daddy. Kapag ganda ka na, Ashley McLaren, saka tayo magtutuos, akala mo nakaligtas ka na, ha? Gigil na asik na mami niya. Tinanaw ni Ashley ang papalayong sasakyan ng mga magulang. Hindi pa sana siya aalis sa may pintuan nang tawagin na siya ni Ate Nita. Ash, kailangan ng i-breastfeed ni Portia. Yes po, pasensya na po. Pumasok siya sa loob at lumapit sa crib na nasa sala. Portia, hey baby, gutom na? Umingit ang sanggol na tila naintindihan siya. Gutom na yan. Tinuruan siya ni Ate Nita kung paano magbuhat ng baby, kung paano magpalit ng diapers, magpaligo, lahat na. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, napagpasya na niyang bumalik sa mga magulang. Sigurado ka na, paano kung makita siya ng tatay niya? Umiling si Ashley. Malabo naman pong magkita dahil laging nasa ibang bansa si Savi. At saka gagawin ko lahat para hindi sila magkita. Wala naman siyang karapatan kay Portia. Habang lumalaki ay talagang nagiging magkamukha na sina Savi at Portia. Mahirap itanggi kung magkikita. Parang pinagbiyak na bunga ang mag-ama. Matalas sa mga mata ni Ate Nita kaya agad itong nahulaang si Savi ang ama ng anak niya. Hindi na rin naman kasi iba sa ginang ang binata. Nagkikita mga ito sa bahay nila. Ikaw ang bahala. Salamat po, Ate Nita. Tumango ito. Siya sigat, ihahanda ko lang ang batang yon. Baka madungos na naman sa kakatakbo sa labas. Nariyan ang sundo natin. Magtatatlong taong gulang pa lang si Portia pero matalino na tuwid na ang pananalita. Marunong na rin mga tuwiran. Hinahayaan niya maglaro sa labas ng bahay at makipaghabulan sa mga bata. Portia! Iyaw niya na makitang pinapahabol pa nito sa Ate Nita. Bad kang bata ka? Wala po ko nagagawa We're just playing, Ate Nita. Right, ate? Napairap si Ashley. At nagdahilan ka pa. Aalis na lang tayo, ang dungis mo pa rin. O gusto mong ganyan na lang bumiyahe? Pagagalitan ka ni Lola Mami. Sumbong ako kay Lolo Dada. Sinimangutan niya ito at saka bahagyang hinigit ang dulo ng buhok habang binibihisan. Maldita ka. Paano po sa'yo? Abat! Agad itong tumakbo papalayo sa kanya at nagtago sa likuran ni Ate Nita. Ate Nita, help! Palo ako! Ganoon silang mag-ina. Magulo at laging maingay. Malditang anak niya at pala sagot pero hindi naman nawawala ang respeto sa kanya bilang ina.
Alam din ito kapag seryoso ng galit niya. Hindi na tayo babalik doon, Mama. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay tanong ni Portia. I'll miss my tropa. Tropa? Friends! Da! Ang JJ naman kasi na. Bakit hindi na lang friends? Ang dami mo jologs na natututunan sa lansangan, ha? Hindi naman nahirapan sa pag-adjust sa syudad ang anak niya. Pamilyar naman kasi ito sa abuelo at abuela na lagi nakakausap sa video call. Ilang araw pa lang na nakababalik siya ay katakataka nakatanggap siya ng sulat. Pinababalik siya sa trabaho. What's that, Mama? Tanong ni Portia na makita ang papel na hawak niya. Nakahilata ito sa kama pero na makitang may binabasa siya, ay mabilis na bumaba mula sa kama. Basa mo nga po. Ba't ikaw na bata ka talaga? Angal niya pero ipinaliwanag din naman sa bata ang nilalaman ng sulat. Pinababalik na ako sa trabaho, nak. Pwede ako sama sa walk ni Mama po? Biglang bumaita. Ngumusi ito. Pag di mabait, hindi isasama eh. Ganun nanay ni Butsoy. Ang tinutukoy nito ay ang kalaro doon sa lugar ni Ate Nerissa. Kaya dapat, mabait ako para isama. Nagdesisyon ka na naman dyan. Ingos niya. Hindi ka pwede doon at baka mawala ka. Kumamot ito sa ulo at masama ang tingin. Kaya ako na. Behave lang ako sa tabi. Portia, hindi ka pwede anak. Ang tigas ng ulo ha, sumbong kita kay Lola Mami. Hindi naman niya malalaman po. Mas sumaba ang uso nito. Takot ito sa mami niya. Hindi umuubrang kamalditahan at kakulitan nito sa abuela. Hindi naman po sasabihin eh. Tsaka di po ako pasaway sa walk mo, Mama. Bulol ka pa nga ang reklamodor mo na. Nagpapadyak na ito. Kinuha ang sulat na inilapag niya sa ibabaw ng tukadora. Basta sasama po ako. Inilingan na lamang niya si Portia. Kapag naman nalibang ito at may iba ng pinagkakaabalahan ay makakalimutan ng hinaing. Kayo na po ang bahala kay Portia. Bili niya kay Ate Nita kinabukasan. Kung gusto lumabas para magtatakbo dyan sa labas, hayaan niyo na lang po. O siya sige, pababantayan ko na lang sa gwardya. Umaga naman at marami din ang bata sa labas. Tumango siya habang inihahanda ang gamit para mag-report na sa trabaho. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pag-alis niya ng walang paalam, ay makakabalik pa rin siya. Baka lang po lumabas ng gate ng subdivision, maraming sasakyan sa kalsada. Ako nang bahala sa batang yon. Sige na. Halata sa boses na nag-aalala ito. Mag-iingat ka. Saan? Kay Savriel Sandler? Bakit? Itatanong niya sana ngunit pinigil niya sarili. Opo, una na po ako. Imbes ay sabi niya. Muna nagbukas ng usapan tungkol sa anak niya si Portia. Alam niyang kahit na hindi niya sabihin at hindi siya magkwento, alam na ng kanyang mga magulang. Tulad nga ng sinabi niya, Portia is a carbon copy of Savriel, a girl version, kuhang-kuhan lahat. Sa kanyang pagbabalik sa trabaho ay naging mahirap sa kanyang pag-a-adjust niya sa ugali ni Savi. Mas naging masungit ito, laging galit at nakasinghan. Parang galit sa lahat. I told you to compile the documents because I need it today. Where is it? Nasaan na, Iris? Singhal nito sa sekretaryang nakayupo dahil pinagagalitan. Si Ashley naman ay tahimik sa tabi ng pinto. Ayaw na rin kasi ni Savi na nasa loob siya. Sir, na-compile ko na po kaso po, nakalimutan ko. Oh, come on. Inis na asik nito. Inihila mo sa mga palad sa mukha at padabog na sumandal sa swivel chair. Alam mo kailangan but you still choose to forget it? Really? Napapakagat na lang sa labi si Ashley sa bawat sigaw at singhal ni Savi sa mga empleyado na pumapasok sa opisina nito at nasesermona ng walang kalaban-laban. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Literal na security siya. Kung dati nakakausap niya si Savi ng kasyual, ngayon ay hindi na. Nakatayo siya sa tabi, tahimik at ni hindi nito tapunan ng tingin. Sir, hindi kita kinakausap, Miss Cruz. Malamig na putol ni Savi sa sanay na sasabihin niya. Tumahimik na lamang si Ashley. Ang hirap mag-adjust. Nakaupo ito sa backseat habang nasa passenger seat siya kasama ang driver nitong nagmamaneho. Hindi na rin ito umaalis ng walang sariling driver.
Sa bahay tayo, Marco. Utos ng boss niya sa driver. Sir, may appointment pa po kayo ng 6:00. Paalala niya. Alam din kasi niya ang schedule nito para kahit hindi kasama ang secretary. Call Iris to cancel that appointment. Lihim siyang bumuntong hininga at tumango. Baka mabugaan siya ng apoy kung may sabihin pa siya. Maayos naman niyang naitatago ang anak. Walang problema hanggang sa dumating ang araw na hindi sinasadyang magkita ang mag-ama sa isang restaurant. Mama! Nanlaki ang mga mata ni Ashley na marinig ang pamilyar na boses si Portia. Pati tuloy si Savvy ay napalingon. Kunutan noon itong pinapanood ang pagtakbo ng batang papalapit sa kanya. Mama! Halata na galing ito sa pag-iyak. Sabi ni Ate Nita pupuntahan ka namin today. Mariin siya napapikit nang maramdaman ng matatalas na titig ni Savvy. Anong... Napalunok siya. Anong ginagawa niyo dito? Ang tanong ay nakadirekta sa ginang na humahangos sa lumapit. Kabadong itsura dahil napansin ng ama ni Portia. Pasensya na, Ashley. Nag-iiyak kasi dahil naiinip daw at iniwanan mo sa bahay. Pasulyap-sulyap ito sa lalaking hindi na nakatingin pero halatang nakikinig. Sabi ko naman, igagala ko lang pero nadaanan namin itong resto at nakita ka. Kaya nagtatakbo papasok. Sorry, Ashley. Dahan-dahan siyang tumango kahit na nilalamon na ng kaba ang buong pagkatao niya. Sige na po. Iuwi na muna sa bahay. Susunod ako. Sa pilitang hinila ni Ate Nita si Portia na nakanguso at papayak na naman. I don't want to go home yet. Gusto ko po kasama ko yung mama po. Sir, ihahatid ko lang po sa labas. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at inakay ng bata palabas. May sasakyan po ba kayo, ate? Oo, may kasama kaming driver. Sige po, mauna na po kayong umuwi ni Portia, ate. Sige na po. Halos magmakaawa na siya na makita mula sa gilid ng mga mata na naglalakad papalapit sa kanila sa Savvy. Parang gusto na niyang maiyak. Ate. Hindi niya may tatanggi na anak ni Savvy si Portia kaya lagot siya kapag nagtanong ang lalaki. Portia, sige na anak, mauna na kayo. Susunod na lang si Mama anak, sige na. No, sama ako sa walk mo po. Maring napapikit si Ashley. Halos tumalo na ang puso patungo sa lalamunan niya dahil sa sobrang kaba. Tuluyan na kasing nakalapit si Gregory Savriel sa pwesto nila mag-ina. Who's that kid, Ashley? Malamig ang boses na tanong nito, kaya hindi sinasadyang napaigtad siya sa gulang. Hindi niya ito nilingon, kaya muli ito nagsalita. Answer my freaking question, Cruz. Bad! Hiyaw ni Portia at tinuro pa ang ama. Nanlaki tuloy ang kanyang mga mata at marahas na hinila ang bata palayo. Portia, no! Bumitiw ito sa kanya at namaywang sa harap ni Savvy. Wag po sigaw mama ko! Bad yun! Hindi ito pinansin ni Savriel. Nanatili ang matalas itong titig sa kanya. Ashley McLaren, let's talk. Anito bago siya talikuran at nauna sa kotse nito. Ate Nita, kayo na munang bahala sa bata. No po! I wanna go with you! Baka awayin ka ng bad guy! Kontra ni Portia. Nauna pa ito sumunod sa ama talagang sumakay ng pagbuksan ni Savvy ng pinto sa backseat. Dali-dali siyang sumunod at naabutan ng bata na katabi ang lalaki. Masamang tingin dito habang nakakross arms. Sinong batang to, Ashley? My name is Portia Cruz and my mama is Ashley McLaren Cruz. Ikaw, sino ka po? Pinaplos niya sa braso ang batang babae para patahimikin. Quiet muna, Portia. But, No buts. Be a good girl. Ginamitan na niya ng boses at tonong hindi ito makatatanggi, kaya tumahimik na pero kita paminsan-minsang pag-irap. Sir. huh? Sir? Is he your teacher po, mama? Anak. Frustrated na aniya. Wala nang pakialam kung naririnig man ni Savvy. Ano pa bang magagawa niya gayong alam niyang hindi ito tanga para walang hinuha man lang kung sino ang bata. Tahimik muna, please. Okay. Nakasimangot na anito.
Akala niya'y ayos na pero bigla itong tumayo at dumungaw sa unahan, sa driver's seat. Maya-maya ay talagang umupo na sa front seat at nagutingting. What's this po? Napapakagat na lamang sa labi si Ashley. Pasimple niyang sinusulyapan si Savvy na nakasunod ang mga mata kay Portia. Sinong batang yan, Ashley? Kanina pa ako nagtatanong Wala ka man lang paliwanag. Anak ko, sir. Anak mo? Kamukha ko. Sino ka man yan? Mariin siyang pumikit. Bumuntong hininga saka tumahimik. Nagtatanong ako, Cruz. Hindi ka sasagot. Ano? Naunahan na naman siya ng pasaway na anak. Don't away may mama po! Bad yun! Napakapit sa sentido si Savvy dahil sa kakasingit ni Portia sa usapan nilang dalawa. Drive, Marco! Yes, please! Sa Jollibee! Utos ni Portia na akala mo ay kanilang sasakyan. Wala namang salita na sumunod si Marco. Naiwan silang dalawa ni Savvy sa sasakyan dahil naunang bumaba ang bata nang pumarada sa harap ng fast food restaurant. Sinamahan ng driver ng binata. Now, mariin at nagangalit ang ngipin na hinarap siya ng lalaki. Answer my question. Bakit kamukha akong anak mo? It was now or never. Para saan pa kung itatanggi niya gayong huli na siya? Dahil anak mo siya. Sandali itong natigilan bago sarkastikong tumawa. Is that a joke, ha? Tinitigan lamang niya ito kaya natigil ito at natulala sa kanya. But, how? May nangyari sa ating dalawa nung gabing pilitin mo kong uminom. Nangunot ang noon ito, halatang hindi naniniwala. Ano? Hindi ka naniniwala, sir? Paano ako maniniwala kung wala naman akong maalala na may nangyari sa ating dalawa? Let me remind you, Miss Cruz, hindi ako pumapatulos sa empleyado. Masakit marinig yon mula sa lalaki pero mas masakit na wala yata itong balak kilalanin at tanggapin si Portia. Well, hindi naman talaga siya umaasa in the first place kaya lang, masakit palang marinig ng isang ina na tinatanggihan ng kanyang anak. I'm not saying na alalahanin mo Gregory Savriel. Wala na siyang pakialam kung nagiging rude na siya dito. Magre-resign na rin naman siya. Wala rin akong pakialam sa kung anong iisipin mo. Wala nga akong balak na ipakilala ka sa anak ko. At bakit? At tinanong pa nga. Just answer me. Dahil wala ka naman talagang karapatan sa kanya. What did you say? Wala akong karapatan sa sarili kong anak. Naririnig mo ba sarili mo, Ashley McLaren? Naririnig mo rin ba sinasabi mo, Gregory Savriel? Ilang ulit? Ilang beses? Maraming pagkakataon ko naririnig sa'yo na ayaw mo sa bata. You're not fond of kids. Ayaw mong magkaanak. So sige, isipin mo kung bakit ayaw kong ipakilala sa'yo si Portia. But, it's different. Different. Ganun na rin yun. Baka rin nakalimutan mong direkta kitang tinanong pero ano sagot mo ha? Ayaw mo. Sige nga, mag-isip ka, sir. Pero may karapatan ako, Ashley. Ano ko rin yun? Bakit mo itinago? Halata sa boses ni Savvy ang pinipigilang galit. Kahit sana man lang, ipinaalam mo sa akin at hindi ako pinangunahan. Natahimik si Ashley. Napailing-iling. Masisisi mo ba ako kung gano'n ang mga sagot mo? Natakot ako para sa anak ko, Savvy. Kahit na hindi rin naman ako handa na magkaroon ng anak ay tinanggap ko siya at inalagaan. Binalot ng katahimikan ang loob ng kotse. Walang nagsalita sa kanila hanggang sa bumalik sina Portia at Marco. Tahimik ang biyahe nang ihatid sila ng lalaki sa bahay. Thank you sa libre po! Masayang pasasalamat ng bata sa ama. Mabait ka naman po pala. Grabe talagang bunganga nitong anak niya. Napapangiwi na lang siya sa mga lumalabas mula sa bibig nito. Pagpasok sa loob ng bahay ay sisabi pa rin ang bukang bibig ni Portia. Mama, he's mabait naman pala. Baka ikaw lang niaaway siya. At ako pa? Napagbintangan pa siya ng anak. Binilan ka lang ng pagkain dyan, fence na agad kayo. He's not my tropa. Nilingon niya ito. Nakatihaya sa kama si Portia at nakadipa ang mga braso, nakatingin sa kisame. Bakit naman? We look the same. Daddy ko pa siya, Mama. Simula na matuto itong magsalita at maging madaldala ay wala itong naitanong kahit minsan man kung sinong ama. Hindi naman niya akalain na ngayon ang araw na yun. Portia, paano mo naman nasabi yan? Well,
Nagdekwatro pa ito habang nakahiga. Unbothered ang bruha. Narinig ko po kasi na kamukha ko ang daddy ko. Eh di ba po, kamukha ko yung mabait na mama kanina? Wala siya masabi. Napapaisip siya kung saan ba nagmana ang anak dahil parang dadaigin pa nito si Einstein sa sobrang katalinuhan. Paano kung siya nga? Magagalit ka ba kay Mama? Why would I po? Dahil tinago ko. Hindi ko sinabi sa'yo. At hindi ko ipinakilala sa'yo yung daddy mo. Lalo siyang kinakabahan sa mga style ni Portia. Bigla ba naman itong bumangon, nangalumbaba at tumitig sa kanya? Hindi po. Talaga? Basta po may mama ko. Okay na sa akin po eh. Mariin siya napapikit para pigilan ng luha na kanina pang nagbabadyang tumulo. Napaka-inosente ng anak niya. Matured na ito para sa edad pero hindi pa rin maitatago na bata ito. Lumapit siya sa kama at mahigpit na kinabig si Portia para yakapin na mahigpit. Mahal na mahal ka ni Mama, anak. Tandaan mo yan. Pero po, makikita ko po ba ulit yung daddy ko? Gusto mo ba? Gusto po ba niya? Hinaplos niya ang likod ng bata. Hindi pwedeng hindi. Gugustuhin niya, anak, sa ayaw at sa gusto niya. Sino bang aayaw sa kita batang ito? Bibon at maganda pa. Baka si daddy? Hindi yan. Base naman sa napag-usapan nila ni Savi kanina ay ayos lang dito na makilala ang anak. Nagalit pa nga sa kanya. Gagawin niyan lahat para sa anak. Gusto mo nga? Humigpit ang yakap nito sa kanya. Pero huwag mo akong bibigay po ah. Of course not, Portia. Mabilis sa sagot ni Ashley. Kahit na gaano kakalikot at kapilya, hindi ko pamimigay ang anak ko. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin na maayos sa Savriel tungkol sa kanilang anak. Anong gusto mong maging reaksyon ko, Ashley? Matuwa. Nag-iisip ka ba? Itinago mo sa akin yung anak ko. Ipinagkait mo. Napairap siya. Nag-iisip ka rin ba, ha? Gregory Savriel, paulit-ulit na lang tayo. Hindi kita kinakausap ngayon para sabihin, magpakaama ka sa anak ko. Ang sakin, maging maayos sana ang pakikitungo mo sa kanya dahil gusto kanyang makilala. Kahit isang beses lang. Magpanggap ka lang na gusto mo siya. Napapalatak ang lalaki. Napapailing-iling. Hindi makapaniwala. Are you really asking me to pretend in front of my child? Hindi ako ganun kasama para gawin yun at wala akong sinabi na hindi ko siya tatanggapin dahil anak ko siya, Ashley McLaren. Nakahinga siya ng maluwag nang sa sunod na mga araw ay halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Natutuwa naman siya ngunit isang hapon ay hindi umuwi ang bata. Hello, Savi? Mabilis niyang tinawagan ng lalaki. Bakit hindi pa inihahati dito sa bahay ang anak ko? Alam niyang nasa bahay ni Savriel si Portia. May tracking device ang bata sa suot nitong kwintas. Are you really asking me that, Ash? Sa akin na muna si Portia. Total ninakaw mo naman ang 3 taon ng pagkakataon ko at karapatan na makasama siya. No! Hindi mo magagawa yun, Savriel. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Sa kabilang banda ay pinatayan lamang ni Savi ng tawag si Ashley. Alam niya nagagalaitin na ito sa galit sa kanya at iyon ang gusto niyang mangyari. Daddy, si mama ba yun? Nilingon niya si Portia na balang namamapak ng fried chicken na nirequest ito kanina. Yes, anak. Matatagalan bago niya tayo mahanap. Tapusin mo na yan at lilipat tayo mamaya na ibang bahay. Bakit po? Ang kulit pala talaga nito. Ang daming tanong. Parang matanda ng kausap niya. Para hindi tayo mahanap ng mama mo. Ikiniling pa nito ang ulo na parang sinasabing nababaliw na siya. Saan tayo lilipat? Hindi ba ito nababahala na itatago niya ito mula sa ina? Sa isang property ko sa Cavite, anak. May bahay din doon si Daddy. Doon muna tayo. Nagpatuloy ito sa pagkain. Akala niya ay okay na dahil tumahimik na ito. Pero nagulat siya nang mahina itong tumawa. Kahit saan naman po tayo magpunta, mahahanap ako ni mama. Bakit mo naman nasabi yan? Because she loves me. Napatikhim si Savi. Tinamaan siya sa sinabing iyon ng bata. She loves her, kaya mahahanap at mahahanap nito ang anak. Pero bakit siya?
Mahal din naman niya si Ashley pero hindi niya nahanap sa loob ng 3 taon. Hindi ba sapat ang pagmamahal niya? Let's see. Nagkibit-balikat lamang ang bata. Okay. Napapatanga na lang siya habang kasama ito. Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa dito ni Ashley? Pagkatapos mo, matulog ka na. Lilipat tayo bukas. Why not now? If you're playing hide and seek with Mama, matatalo ka po agad dahil hindi ka kumikilos agad. Saan mo ba natutunan yan? Parang sumasakit ang sentido niya sa batang ito. Pag naglalaro po kami ng tropa doon sa bahay ni Tita Nerissa. Pero iba naman yun sa laro namin ng mama mo. Hindi niya agad tayo mahahanap. Hindi ka po sure. Sa sagot ng bata ay doon tuluyang natigilan at napanganga si Sabriel. Ay, tapusin mo na nga yan at lilinisan pa kita tapos matulog ka na. Utos niya rito na hindi naman ito pinansin. Stay here, may tatawagan lang si Daddy ha. Hindi na siya pinansin ng bata kaya dumiretso siya sa kusina. Akma niyang tatawagan ng pamangkin nang kusa ng tumunog ang phone niya. Si Tito Jed iyon, ang daddy ni Ashley. Hello po, Tito. Magalang na sagot niya sa kabilang linya. Saan mo balak dalhin ang apo ko, Sandler? May himig ng biro pero mas lamang ang pagbabanta sa boses ito. Di ka makakalayo kung balak mo itago ang bata iyo. I know, Tito. I'm sorry, but pwede po bang? Of course, pwede. Hindi pa naman ito alam sana ang ipapakiusap niya. Sasabihin sana niyang huwag sabihin kay Ashley at siya nang bahala pero ang bilis naman sumagot ito. Tito, buwan yung dalawa yan. Sa akin lang. Desisyonan mo ng tama, Savi. Dahil kapag nakialam ako, diretso sa magulang mong problema. Hindi ako nakikialam pero ibang usapan ako. Maagrabyado ang anak ko at apo. Matagal na raw nitong alam na siyang ama ni Portia. Pero nung malaman niya ay sakalang ito malimit na tumawag sa kanya para paalalahanin siya na parang pagbabanta naman. Alam ko po, Tito Jed, makakaasa po kayo na hindi ko ipapahamak ang mag-ina ko. Mag-ina? Tawag nito sa kabilang linya na parang nakakainsulto. Huwag puro salita, bata. Oo nga pala. Galingan mong magtago dahil champion sa hide and seek ang anak ko. Huli nga nito bago ibinaba ang tawad. Tamad siya sumandal sa pader at tumingin sa malayo. Alam naman niyang hindi magtatagal ay mahahanap siya ni Ashley. Pero gusto niya subukan kung hanggang saan ang pasensya nito. Daddy, tapos na po akong kumain. Nakasilip ang bata sa pinto ng kusina. Sandali lang, Portia. May tatawagan lang ako. Okay, Lumapit ito at batiim siyang tiningala. I'll wait po here. Baka kapag naglimang-taong itong si Portia at ipasok niya agad sa high school ay mag-honor pa dahil sobrang advanced talaga nito. Yun nga lang, minsan bulol pa rin. Madali lang niyang tinawagan ng security agency para tanggalin si Ashley sa trabaho. May pangahawakan na siya na hindi ito aalis kahit na hindi niya ipilit na maging security ito. Ang tagal naman po. Nakaupo ng anak niya sa sahig. Bilis, please. Tapos na, mahal ko. Malambing na aniya bago binuhat ang anak. Ayaw naman talaga niyang maging security staff si Ashley. Sadyang ayaw lamang niyang malayo ito sa paningin niya at mapunta sa iba. Kapag ba dumating ang mama mo, sasama ka sa kanya? Habang magkatabing nakahiga sa kama ay naisipan niyang tanungin si Portia. Para siyang may business partner na kausap sa katauhan ng anak. Iiwan mo si Daddy? Opo. Walang gatoliton sagot. I love Mama so much. Pero, bakit po pa pipili kung pwede kayong dalawa po? Oo nga naman. Baka ayaw sa akin ng mama mo. Talk to her. Sabi ni Portia. Alam mo po, Daddy. Yumakap ito sa kanya na nagpatibok na mabilis sa kanyang puso. Grabing sayang nararamdaman niya. Hindi ko sinasabi kay Mama, pero po, bakit mga tropa ko may Daddy at Mama, tapos ako, Mama lang? Hindi nakasagot si Sabriela. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Nanatili siyang tahimik, nagpa siyang huwag na lang sagutin ng bata dahil baka maguluhan lang ito. Kinabukasan, maaga sana silang aalis nang dumating si Ashley. Nasaan ang anak ko, Gregory Sabriel?
Sinugod agad ni Ashley si Savvy at inusisa. Ilabas mo si Portia! Wait, ang aga mo naman. Natatawa pang biro ni Savvy. Tulog pang anak natin, nasa kwarto. Tabi! Tinabig niya ito para makakayat sa ikalawang palapag kung nasaan ang anak. Sa ulado na niya ang kabahayan ni Savvy. Teka, let's talk first, Ash. Pinigil nito ang braso niya para hindi siya makaakyat. Anong dapat pag-usapan? Hindi ka ba naririndi sa kakausap-usap na yan? Wala naman tayong dapat pag-usapan pa. Nung una pinayagan ko na makasama ka ng anak ko, pero ngayon na may balak kang itago. No way! Hindi ka na makakalapit pa sa kanya. Let's ask our daughter if she wants that. Gigil na siya pero lalo lamang nadadagdagan dahil sa sobrang kalmado ng binata. Pati ang trabaho ko, pinakailaman mo. Bakit mo ako pinatanggal sa trabaho ha? Pakailamero ka? Tone down your voice, sweetheart. Magigising si Portia. Ang hirap pa namang magdahilan sa batang yon. Kalmado pa rin ito. Usap tayo na mahinahon, please. Ano bang kailangan mo, ha? Ikaw, kayo ng anak natin. Tanggap na naman ito si Portia at oo, nagkamali siyang hinusgahan nito pero masisisi ba naman siya ni Savvy kung halos isampal na sa mukha niya noon na ayaw nito sa bata. Ayaw magkaanak. Pero pinatunayan naman itong mas matimbang na ngayon ang bata kaysa sa preference ito. Bakit? Ha? Tinatanong pa ba yan? Nakangising nito. Huwag mo akong pinaglalaruan. Dito ka, kasama ng anak natin. Di mo na kailangang magtrabaho pa. Kaya ko kayong buhayin. Pinal natural na lalaki. Wala akong pagtutol na maririnig mula sa iyo, Ashley. Kabayaran na lang sa pagnako mo sa karapatan ko sa anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Hindi pwede. Hindi pwede yung gusto mo, Savvy. Pwede kung gugustuhin ko, Ash. Don't test my patience. Marin siya napapikit. Pumasok siya sa trap na nakaset up para sa kanya. Bakit hindi niya naisip na kapag pumasok siya doon, ay baka hindi na siya makalabas ng malaya? Pero, nagtatakang anak natin kung bakit hindi magkasama sa iisang bubong ang mga magulang niya. Bakit ang ibang tropa niya ay may mama at daddy sa bahay niya? Napipilan siya. Hindi naman sinasabi yun ng anak niya sa kanya. Bakit kay Savvy ay sinabi nito? Dahil kaya iniisip ng anak niya ang mararamdaman niya? At dahil doon ay napaisip siya, bakit ang anak niya ang nag-a-adjust? Sila ang mga magulang. Pikit mata siyang pumayag sa gusto ni Savvy. Hindi para kanino man, kundi para sa anak nila. Moma, tagal naman ni Daddy. Sabi niya pasyal tayo sa mall eh. Ungot ni Portia isang hapon, makalipas ang halos isang buwan. Tagal-tagal talaga noon. Anak, hindi naman sila makakalabas ng bahay kung hindi ito kasama. Hintayin na lang natin, baka maya-maya ay nandito ng daddy mo. Sumimangot ito at humalukip-kip. Madilim na ay lahat wala pa rin si Savvy. Nakakaramdam na siya ng galit para dito. Hanggang sa makatulog si Portia ay walang Gregory Savriel na dumating. Madaling araw na ito sumulpot at parang nakainom pa. Are you drunk? Salubong niya ng pagbuksan nito ng pinto. Akmang aalalayan niya ito nang tabigin ng lalaki ang kamay niya. Aray! Kaya kong sarili ko. Oo nga naman. Sa sobrang kaya mo nga'y nakalimutan mong nangako kay Portia na lalabas kahapon. Ayaw mo naman akong payagan na ilabas ang anak ko na kaming dalawa lang. Baka itakas mo na naman ang anak ko eh. Wala akong tiwala. Napapalatak si Ashley. Wow! Big word coming from you At ano sa akala mo? May tiwala ako sa'yo? Kung hindi lang para sa bata, kayang-kaya ko naman tumakas dito eh. Iniisip ko kasi yung mararamdaman niya, hindi tulad mo. Masakit ang ulo ko, Ashley Usap tayo kapag nakapahinga na ako. Marami akong trabaho sa opisina. Maraming trabaho pero may oras na magliwaliw at mag-inom. Nasaan ang katotohanan sa sinasabi mo, Savvy? Maraming trabaho kaya hindi natupad ang pangako kay Portia pero uuwi ka nakainom? Will you please shut up? Mag-uusap tayo pero hindi muna ngayon. Masakit ang ulo ko. Dire-diretso ito sa kwarto. Hindi siya sumunod. Hindi naman talaga sila nagtatabi sa pagtulog. Akmang pupuntahan niya na lang si Portia sa kwarto nito nang tawagin siya ni Savvy. Ash, what? Saan ka pupunta? Itinuro niya ang silid ng anak. Malamang, sa kwarto ng anak ko. Let's cuddle. Malambing na wika ni Savvy. Ano?
Nauutal na tanong niya. Nababaliw na ba ito? Itulog mo yung kalasingan mo. Sweetheart, please. Tatalikuran na sana niya ito dahil wala siyang balak na pagbigyan nito ng mabibilisang hakbang nitong lumapit sa kanya at hinila siya papasok sa kwarto nito. Nang humiga ito, ay nadala siya kaya para siyang tuod sa tabi nito, lalo na nang yakapin siya. Hindi niya maintindihan ang utak na meron si Savvy. Simula nang tumira sila mag-ina kasama ito, sobrang ilag sa kanya ang lalaki. Kapag tinatanong, saka nang sasagot, maiksi pa. Halos hindi na nga siya pansinin. Anong ginagawa mo, Savvy? Cuddling my sweetheart. Hindi man niya gustuhin, unti-unti. Muling nakakapasok sa sistema niya si Gregory Savriel Sandler. Sa mga sumunod na araw, ay balik sa dati ang binata. Parang hangin siya maliban kay Portia. Daddy, lalabas kami ni Mama mamaya ah. At saan naman pupuntang bata na yan? Tumingin sa kanya ang bata na parang nagtatanong kung saan sila pupunta kaya siya nang sumagot. May bibilhin lang kami sa labas. Ako nang sasama sa ko, dito ka lang. Sabi nito. Pero may trabaho ka, makakabala pa sa'yo. Nakakaya naman at baka mabawasan ng oras mo sa opisina. Iyon nangyari sa kanila noong lasing ito. Parang wala lang. Ni hindi nga yata nito maalala. I can manage. Maiksing nito bago balingan si Portia. Ngayon na ba anak? Umiling ang bata. Si Mama kasama ko po. Pero palabas din naman si Daddy, kaya ako nasasama sa'yo Mas marina ngayon ang pagiling ng anak. Hindi ito mapipilit na baguhin ang naunang desisyon. Si Mama nga pong gusto kong kasama. Kulit mo po. Portia. Saway niya sa bata. Sorry po, Daddy. Pero makulit ka naman po kasi talaga eh. Wala tuloy nagawa ng lalaki kundi payagan sila mag-ina na makalabas. Ang kaso ay kasama din ito. Tanghali na ay nag-iikot pa rin sila sa mall, kung saan na nanghihila ang bata sa dami ng gustong puntahan. Pwede ka na mauna, Savvy. Ako na mag-uwi kay Portia. Mahinang sambit niya na maging abala na naman ang bata sa pagtingin-tingin ng coloring book. Baka mamaya pa to. Mag-aaya pa to sa toy store. No, okay lang. Samahan ko na kayo. Inismiran niya si Savvy. Sabihin mo, wala kang tiwala. Hindi ko na may itatago dahil nakilala ka na. Maghahanap yan. Hindi ako sigurado. Wow! Just wow ha? Wala siyang ibang masabi. Iling-iling siyang lumayo dito pero mabilis din itong sumunod. Nakalimutan ko itanong, Ash. Ano na naman? Bakit hindi mo sinabing ikaw babae na nga? Gabing malasing ako. Hindi ko talaga maalala yon. Tinitigan niya ito. Talaga ba, sabi? Dito natin pag-uusapan ng bagay na yan? Sige, sasagutin ko. Hindi ko sinabi dahil, para saan pa? Magmumukha lang akong desperada. Yan nga't hindi mo maalala eh. Masasaktan lang ako kung itatanggi mo. Matapos sagutin ang tanong nito ay mabilis siyang tumalikod para hindi nito mapansin ang bahagyang pumumula ng kanyang mukha. Wait, tama na sabi. Putol niya. Ayoko nang balikan ng nakaraan dahil wala na rin namang magagawa. Nangyari na. Oo, alam kong part of that ay pagkakamali ko pero huwag na tayong magsisihan. Pwede ba? Mabilis itong itinas ang dalawang kamay. Hold up. Di kita inaaway dyan I was just asking. Huwag kang umasa na parang close na close tayo. Hindi ka nga namamansin dito mga nakaraan tapos ngayon ganyan ka. Pinaglalaroan mo lang kami ng anak ko. Madali lang ang umalis. Wala akong intensyong ganyan. Yan ka na naman eh. Pinapangunahan na naman ako. Can we talk calmly? Hindi tayo magkakaintindihan eh. Ano namang agenda mo at bait-baitan ka ngayon? Hindi na niya mahagip ang takbo ng utak nito. Hindi mo ako mamamanipula. Paalala ko lang sa'yo. Nakangising umiling si Savvy kaya lalong sumama ang timpla ng mukha niya. Iniwan niya ito at nilapitan ng anak. Tapos ka nang mamili, Portia. Uwi na tayo. Malawak ang ngiti ng bata nang bumaling sa kanya. Dan po! Akala ko sa toy store pa. Singit ni Savvy na agad niya sinama ng tingin. Hindi ko na nga pinaalala. Gigil na bulong niya sa lalaki habang nanlalaki ang mga mata. Panira ka talaga.
Yes, toy store pa! Ani Portia saka nauna na maglakad. Gusto ko, Mama, ng Elsa na Barbie. Gigil siya sumunod dito habang hindi nilulubayan ang inis sa tingin ng lalaki na patay mali siya nakasunod din. Tuloy ay halos kinuha na naman lahat ng anak ang mga magustuhan laruan. Ang sama tuloy ng hilat siya ng mukha niya hanggang sa makauwi. Hindi ka marunong makuha sa tingin. Inis niya singhal kay Savi na may hatidan nila sa kwarto si Portia na parang lantang gulay sa pagod. Nakalimutan na nga mga laruan kanina, pinaalala mo pa. Mali ko ba? Ay ito at nagaya siya sa mall para mamili ng mga laruan at coloring books. Baka mo dadayain yung bata. Nakita mo yung kwarto niya ha? Yung kama ni Portia. Gigil siyang lumapit dito at kinurot ang matigas na braso nito. Ha? Kita mo? Kita mo, Savi? Aray, sakit naman ng kurot mo, Ash. Day nito pero hindi niya tinigilan. Aray oo nga kita ko na. Ano namang meron doon? Natural na halos sa mga laro na teddy bears na nandun kasi batang may-ari ng kwarto. Ah, talaga. Natural lang. Malalakihan din naman niya yun. Magsasawa tapos masasayang lang. Hindi ka marunong talaga. Hindi siya agad nakahuman nang bigla siya nitong higitin at yakapin. Naramdaman pa niya ang bahagyang paghalik nito sa tuktok ng kanyang ulo. Sorry na, hindi na mauulit. Kukonsulta muna sa commander bago magdesisyon. At sa sinabi nito ay lalong kumabog ang kanyang dibdib. Natigilan siya. Hoy, buhay ka pa? Doon lamang siya natauhan. Mabilis niyang hinawakan ng braso nito at bahagyang pinilipit para makawala siya sa yakap nito kahit gaano pa man yun kakomportable. Yakap ka ng yakap dyan, hindi tayo close. Hindi pa ba close yun? Sa itsura nitong parang nag-iisip ay parang si Portia ang kanyang kaharap. Mag-ama nga talaga ang dalawa. Gaano ba dapat? Tumigil ka, Gregory Sabrigel. Asik ni Ashley. Okay, pasok nga pala ako sa opisina. Sandali lang, may check lang ako. Babalik ako bago mag-10. Kunot noon niya itong tinignan. 6:00 na. I know. Oh, hindi ba pwede bukas yan? Pwede naman kaso tatambak. At saka binabawian ako ng sekretary ko. Sisinghalan din ako kapag late ang trabaho ko. Nakangusong sabi ni Savi. Paunti-unti ay bumabalik sa dati ang lalaki. Nakikita na niya ulit ang lalaking una niya nakilala. Binantayan at minahal. Hindi niya alam kung kailan nagsimula pero muli ay nahuhulog siya. Wala naman sigurong masama. Sino ba kasing nagsabi magsungit ka? Napapala mo. Pumasok ito sa kwarto nito kaya sumunod siya. Nagbibihis ito sa walk-in closet habang siya naman ay nakaupo sa kama. Kasalanan mo, niliyasan mo ko. May hinaing na sa Savi. Hindi ka umalis ng walang paalam dyan eh. Ang kapal ng mukha mo sisihin ako bakit hindi mo ako pinayagan mag-leave? Hirap na hirap akong itago si Portia nung 2 buwan pa lang. Sino kasing loko nagsabing itago mo? Babalik na naman tayo sa una. Sumilip ito sa pinto, nakangisi. Hindi. Mabuti na yung malinaw ang usapan natin. At huwag ka pa nang gagabihin ng gusto umaga na umuwi Hahanapin ka ni Portia. Malilintikan ka sa akin. Ni Portia o ni McLaren? At bakit kita hahanapin, Aber? Angin niya sa lalaki. Tumayo siya sa harapan nito at sinimulang itali ang necktie nito. Sino ka ba para hanapin ko? Ama ng anak mo. Samantala, hindi talaga nakakasawang pagmasdan ang mukha ni Ashley na namumula. Kahit na anong tago nito ay napapansin pa rin niyo ni Savi. Kapag talaga naperwisyo na naman si Portia dahil hindi ka na naman nakamulatan, sinisiguro ko sa'yo, lalayas kami. Huwag mo ko hinahamon Kinagat niyang ibabang labi para pigilan ang paglawak ng kanyang ngiti. Yes, madam. Midnight lang, promise. Midnight? Hanggang 10 lang kanina. Nanlalaki pa ang mga mata nito. This is what he wants for a time. Ang makasama ito sa isang bubong. Ang pagbawalan siya nito sa mga lakad niya. Ang panenermo nito. 10 ba? Yes, until 10. Umalis siya na magsa-7 na ng gabi. Kailangan talaga niyang tapusin ang documents na naiwan sa office dahil hindi siya nakapasok kanina para samahan ang kanyang mag-ina. Pagdating sa building ay tinawagan niya si Iris habang nasa elevator. Iris, lahat na ba yung nasa office? Yes sir, pakitapusin Kailangan na kasi talaga bukas sir tapos nakuha mo pa mag-absent. Sinesermonan mo ko.
Singal niya sa sekretary na nasa kabilang linya. Medyo, sir, sige na. Nagliliwaliw ako. Anito bago ibinaba ang tawag. Naiiling na lamang si Sabi na pumasok sa opisina at halos mapatras siya na makita ang tambak na mga folders at envelope sa kanyang mesa. What are these? Parang sumasakit na agad ang ulo niya, hindi pa man nagsisimula. Gumaganti talagang magaling niyang secretary. Palibasa, malakas ang backup nito. Si Ashley ba naman eh? Alas 9 nang bumukas ang opisina ni Savi at pumasok si Ashton. Naka-uniform panloko. Kasunod dito ang isa pa nilang kaibigan na si Billy. Zap bro? Ashton Martin, anong ginagawa mo dito? Nakasimangot na tanong niya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa binabasa. Si Billy ang sumagot. Magbabar kami. Inom lang ng konti. Kadarating lang namin ni Ashton galing sa lipad. Wala kaming mahila sa barkada tapos nalaman namin nandito ka kaya tara. Mabilis pa sa alas 4 na umiling si Sabriel. No, alam niyo namang busy ako. Tsaka kayo mag-aya. At saka uwi ako ng 10. Hindi pwedeng hindi baka sa labas na kunin ang mga gamit ko. Malakas na nag-aalakhakan ng dalawa. Under ka ng kapatid ko? Talaga ba Ashton Martin? Kilala mo yun? Kahit ikaw baka tumiklop kapag nagalit si Ashley. Inisasinghal niya sa nakangising lalaki. Umismi dito. Hindi yan, tara na, saglit lang. At dahil mapilit ay wala siya nagawa kundi ang sumama. Naiwan na nangangalahati pang dokumento. Habang nasa bar ay hindi na niya napigilan ng uminom at maglasing. Nawala sa isip ang pangakong binitawan kay Ashley. Umuwi ka pa! Iyon ang bungad ni Ashley kay Savi pagbaba pa lamang nito mula sa kotse. Hinihilot pa ang sentido na sinulyapan siya ng lalaki. I'm sorry Ash, Anong oras na Gregory Sabriel ha? Hinarangan niya ito sakmang pagpasok sa loob ng bahay. Hindi ka papasok hanggat wala akong nakukuhang matinong sagot, Savi. Masakit ang ulo ko, Ash. Matutulog muna ako. Mahinahong pakiusap nito sa kanya pero hindi mapapawi noon ang panggagalaitin niya. Iyon kasi at nag-iiyak na naman si Portia. Naparaming inom namin ng kapatid mo at ni Billy kaya inom lang, Savi? Talaga ba? May pait na humalo sa kanyang boses. What do you mean, Ashley McLaren? Hinusgahan mo ba ako? Oo. Hindi na niya mapigilang hiyaw. Hinusgahan kita. Anong problema? Sabihin mo. Nangako ka na uuwi ng 10 pero saan ka nagpunta? Sa bar. Ubinom ng babae. Nakipaglandian. Nakipagsayawan. What? Nalalaki ang mga mata nito. Hindi makapaniwala na alam niya. How did you? Sarkastiko siyang natawa. Mukhang nakalimutan nito kung sino siya. I saw you with my own eyes, Savi. Ash. Hindi ka gana sa akin na dahil lasing ka. Because in the first place, hindi ka naman talaga dapat malalasing kung hindi ka nagpunta. Alam mo naman na wala ka nang maaalala kung lasing tapos ano? Ash, I'm sorry. May pagsisisi sa boses ito. Nakatungo at tila nagmamakaawa. Ashley, sweetheart, please. At parang nakalimutan mo rin na sinabi ko bago ka umalis No, Ashley McLaren, hindi kayo alis si Portia. Sana naisip mo yan bago balin ang pangako mo. Huling sabit niya bago talikuran ang lalaki na natulala. Alas 6 ng umaga ito umuwi. Alas 5 nagising si Portia at diretso sa kwarto ni Savi pero nang hindi makita ang ama ay nagiiyak ito. Hindi pa man siya tuluyan nakakakayat sa hagdan ay mabilis siya napigilan ni Savi. Ash, please, huwag naman ganito. Ano huwag ganito? Hindi yan na tayo nagkakaintindihan eh. Hindi nga, so let's talk. I know kasalanan ko na hindi ako nakatupad sa pangako ko. Inaya kasi talaga ako ni na Ashton at Billy. Hindi ako nakatanggit, nakalimutan na lang na mag-text sa'yo para ma-inform ka. So kasalanan ng kuya ko. Mataray na singhal niya. Hindi ganoon. I'm sorry. Sorry na Ash. But please, huwag na kayo umalis. Huwag niyo naman akong iwan ulit. Kayang-kaya mo naman kaming kalimutan kung aalis kami dahil sa dami ng babae mo. Wala akong babae. Ikaw lang. Kayo lang ni Portia. Kaya palang dami mong kasayaw na babae sa bar, no? Animal ka? Mas sumigpit ang kapit ito sa braso niya. Hinila siya at niyakap sa baywang. Nasa mas mataas sa baitang kasi siya ng hagdan. Huwag ka na magselos, Ash. Sayaw lang naman yun. Nalasing lang talaga ako. Hindi ako ng babae. Kayo lang. Kayo lang ang anak natin na mahal ko. Hindi ko kayo pagpapalit. Kami lang. Mahina at may pag-aalinlangan sa boses ni Ashley.
Nabibigla naman kasi si Savi sa mga lumalabas sa bibig nito. Paano ka nakakasiguro dyan? Kung makasungit ka nga nung unang dating namin dito, nagbala ka pang itagong anak ko? Ano? Trip lang yon? Bahagya niya itong itinulak dahil naramdaman niya ang pagkabasa ng damit niya sa tiyan. Umiiyak ka ba? Muli nitong ibinaon ang mukha sa kanyang tiyan. Yun ang naisip kong paraan para makuha ka. Para mapalapit ka. Nasungitan kita dahil nagdamdam ako, nagtampo. Ni hindi man lang kita naalagaan nung nagbubuntis ka. Hindi ko narinig ang unang iyak ni Portia. Hindi ko. Hindi ko narinig ang unang bigkas yan ng mga salita. I know. I know kasalanan ko rin kung bakit ka nagdesisyon na umalis. Nanghihinayang lang talaga ako. Malalim siyang bumuntong hininga. Kasalanan ko rin. Natakot ako. Kaya nagpasya na lang akong umalis na walang paalam. Hindi kasi kita pinayagan maglipat. Natakot kasi ako na baka hindi kita bumalik. Bakit pala patuloy ang dating ng sweldo ko kahit na hindi naman ako nagtatrabaho noon? Naalala niyang itanong. Hindi naman niya ginalaw yun. Nasa bangko pa rin. Iniisip kasi niyang baka nagkamali. Ikaw ang may gawa, no? Kinausap ko sa security agency na ituloy ang sweldo mo. Nag-aalala kasi ako na baka kailangan mo ng pera kaya ipinatuloy-tuloy ko. Buti pumayag. That was my money after all. Sambit ito. Ano? Isiniksik ni Sabi ang mukha sa leeg niya, natatawa. Oo, naisip ko kung galing mismo sa account ko. Baka hindi mo tanggapin at ibalik din kaya sa agency dumaan. Hindi ko rin naman ginastos. Nakatenga lang sa account ko. Inalala ko na baka nagkamali lang at pagbayarin pa ako. Gustusin mo para sa pangailangan yun ng anak natin. Sa trust fund na lang ni Portia. Meron na siya, Ash. Ha? Meron na rin yata kina mami at daddy. Okay lang yun. Mas marami, mas maganda. Pero teka, hindi mo pa sinasabi ang gusto kong marinig. Hindi ako magtsatsaga sa kasungitan mo kung hindi kita mahal, Savi. Ang totoo, matagal na kitang mahal. Kaya nga siguro nabuo ang anak natin dahil mahal na kita dati pa. Totoo? Tila kinikilig na tanong nito. Pero kapag nag-inom ka na naman at nakipagsayaw kung kani-kaninong babae, makikita mo talagang hinahanap mo sa Briella. Hindi na ako iinom. At yung kuya ko, humanda din siya sa akin na nanggigigil ako dyan. Isinama ka pa? Kaya mo ng kuya mong mahal. Hindi na lang ako sasama sa kanya ulit kahit kailan. Dapat lang, no? Subukan mo at... Naputol ang sinasabi niya nang halikan siya ni Savriel na tinugon naman niya ng buong puso. Mamaya na lang siya tatalak ulit. Maraming nangyari. Hindi pagkakaunawaan, hindi tamang desisyon. Paghihinala pero sa huli, pagmamahalan pa rin ang nanaig. Nagkapatawaran at nagpakasal. Sa wakas ang pangarap ni Savi na masaksihan ang lahat ng milestone sa isang anak ay nangyayari sa kanilang pangalawang baby, si George Mazda. The end. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!